mga ka-music, kayo po ay nakatutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po, Darlene Olanyo. Mayroon na naman po tayo mga may init na balita, mga issue na pag-uusapan ngayong araw po ng Lunes. Pero bago po tayo dumako dyan sa mga issue at mga balita, dito muna tayo syempre sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi pwedeng mawala sa atin tuwing umaga. Ang aking pong katanungan sa inyo, mga ka-music, how did you know that God exists? Ayan. Kaya dito po sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong umaga, mayroon po akong ibabahagi sa inyo na post sa Facebook mula po sa user na nagngangalang Jeric Galvez. Ayan. Ito po ibinahagi niya sa kanya sa social media, particularly sa Facebook. I-share niya kung paano niya nalaman na nag-exist si God. Pauwi na raw po si Jeric, pero sobrang haba ng pila ng van sa terminal at nagsisimula na ring bumuhos ang ulan. Sa isip niya, hindi naman magtatagal ang pila sa terminal kaya tsinaga na lang niya ang pagpila para makauwi na. Dahil nga nagsisimula ng bumuhos ang ulan, kanya-kanyang labas na ng payong ang mga kasama niya sa pila, habang yung iba naman ay may jacket. Pero siya, wala siyang payong dahil naiwan niya sa isang coffee shop ang dala niyang payong at hindi naman niya inakalang uulan ng araw na iyon. Ang ilang minutong pagpila niya sa terminal ay naging kalahating oras. Walang dumarating na van dahil siguro sa matinding traffic. Katabi niya sa pila ang isang lalaki na sa tansya niya po ay nasa 50s ang edad. May suot itong makapal na hooded jacket habang siya nagsisimula ng mabasa sa ulan. Magkagayon hindi umalis si Jeric sa pila dahil alam niyang napakahirap humanap ng masasakyan pauwi kapag rush hour. Maya-maya pa, kinausap siya ng katabi niyang lalaki. At sinabing aalis muna siya saglit sa pila at pakisave yung space para sa kanya. Pumayag naman si Jeric. Makaraan ng sa tansya niya ay mga 10 minuto, bumalik po ang lalaki na may dalang payong. Lumapit ito sa kanya at sinabing, "Silong ka muna. Share tayo dito." Sa post ni Jeric, sinabi niya na silently ay nagdarasal siya na tumila ang ulan. Pero nagpadala si Lord ng masisilungan niya. Maraming tao sa pila na may dala ring payong, pero nawala ni isa ang nag-offer na pasilungin siya bukod po dito sa lalaki na kanyang katabi. Sinabi pa ni Jeric, ito yung mismong nakalagay sa kanyang post, "It reminded me, sometimes God doesn't answer prayers the way we expect. I asked the rain to stop, but He sent someone to keep me dry instead. That's life. Even in difficult situations, He always makes sure you're cared for in ways you don't see coming." Ano po ang aral na mapupulot natin sa karanasang ito ni Jeric? Sa kanya pong ibinahagi sa social media. Ang karanasan po na ito ni Jeric ay magandang paalala sa atin na ang Diyos ay laging nariyan habang handang sumagot sa ating panalangin. Yun nga lang, may mga pagkakataon na ang sagot ng Diyos ay hindi palaging sa paraang gusto o inaasahan po natin. Minsan, hinihiling natin na patigilin na ang ulan. Pero sa halip na patigilin ang ulan, binibigyan niya tayo ng tao na magbabahagi ng kanyang payong sa atin para tayo ay hindi mabasa.
May mga pagkakataon na sa tuwing hinihiling po natin sa Diyos na alisin yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin, akala natin hindi niya tayo sinasagot. Akala niya hindi pinapakinggan ang ating ang mga panalangin, ang ating mga kahilingan. Pero hindi po natin na-realize na may mga pinapadalang ang Diyos na tao o pagkakataon, no? Para matulungan tayo sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Sabi nga po, ang Diyos ay may 3 sagot sa ating kahilingan. Yes, no, at wait. Yes, kapag sa tingin ng Panginoon ay makabubuti sa atin yung ating ipinagdarasal, at ito na ang tamang panahon para ibigay niya ito sa atin. No naman, kapag hindi ito makakabuti para sa atin at hindi po ito naaayon sa kanyang plano. Kahit anong gawin nating pagdarasal dyan, pag-uumiyak sa Panginoon, kung sa tingin niya ay hindi ito makabubuti sa atin, no talaga ang kanyang magiging sagot. Wait naman, ayan, kapag hindi ito ang perfect timing para sa ating ipinagdarasal. Kapag hindi pa ito yung sa tingin ng Panginoon yung tamang panahon para ibigay sa atin yung ating hinihiling sa Kanya. Dito, sinusubok po ng Diyos ang ating pagtitiwala at pagtsatsaga. Ang paghihintay hindi po parusa, kundi paghahanda, no? Doon po sa span, doon po sa time na tayo po ay naghihintay, tinitiyak din naman ng Panginoon na inihahanda niya tayo para doon sa tamang panahon na ibibigay niya sa atin yung ating mga kahilingan. Ang sagot naman po ng Panginoon sa ating kahilingan ay nakabase sa kanyang pagmamahal sa atin. Kung ano ang sa tingin niyang kailangan at makabubuti sa atin, yun po ang ibibigay niya lalo sa mga panahong tayo ay nangangailangan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa mga kanyusik kung ang sagot ng Diyos ay hindi tugma sa ating hinihiling, sapagkat ang kanyang paraan ay laging mas mainam at ang kanyang sagot ay laging dumarating sa tamang oras. Sa paraang minsan ay higit pa sa ating inaasahan. Sa mga ganitong sitwasyon, masasabi natin na God really exists. Kayong mga kanyusik, may mga instances o pangyayari ba sa inyong buhay na napasabi kayo na God really exists o talagang nariyan ang Panginoon? So yan, baka may gusto po kayong idagdag sa ating sharing ngayong araw po ng Lunes. Idagdag na inyong sariling reflection sa ating pong kwento ngayong araw. Ay pwede po yan, ipadala nyo po yan sa ating text line o kaya i-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ang ating pong verse of the day ay Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang buhay po ay puno ng mga pagkakataong hindi natin lubos maunawaan ang nangyayari. Minsan, may mga bagay tayong pinipilit pero hindi natutupad. May mga sitwasyong pinagdadaanan na tila walang kasiguraduhan. Ngunit sa lahat ng ito ay pinapaalala po sa atin ng Diyos na siya ang bahala sa ating kinabukasan. Kailanman na hindi po nanaisin ng Diyos na mapahamak o mawalan tayo ng direksyon, ang nais niya ay magtagumpay tayo. Kaya't sa halip na mabahala, matuto tayong magtiwala. Dahil ang Diyos ay tapat at alam niya kung saan niya tayo dadalhin. Alam niya kung ano ang makabubuti sa atin at hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.